Sa chapter na ito, lalong naging mabigat ang eksena ng mapansin ng matandang elder ng lahi ng elf ang amber na hawak ng binata. Pagkakita pa lang niya rito, agad siyang natigilan at halatang may malalim siyang alaala tungkol sa bagay na iyon. Tinanong niya kung saan nakuha ang amber at nang marinig niyang isa itong mana ng House Haynal, lalo siyang napatigil. Paulit-ulit niyang binanggit ang pangalang Haynal na parabang may bigat at lungkot itong dala sa kanyang nakaraan. Pagkatapos binigkas niya ang salitang Swordmaster. Aituro ang apelyido ng isa sa mga kabalyerong sumunod noon sa tunay na Swordmaster. Doon niya naalala ang taong may malinaw na mga mata at mapusyaw na buhok na kapansin-pansing kapareho ng hitsura ng binatang kaharap niya ngayon. Dito nagsimulang mabuo ang koneksyon ng kasalukuyan sa lumang kasaysayan. Mas lalong uminit ang usapan nang tangungin ng binata kung nasaan ang puno ng maple na nasa loob ng amber. Biglang nagulat ang elder dahil ang tanawing nasa loob ng amber ay isang lihim na hindi basta dapat alam ng iba. Kaya kitang-kita sa mukha niya ang pagkabigla at pagdududa. Habang nakatingin ang elder kay Vlad, napansin niyang kakaiba ang presensya ng binata. Para sa kanya, ang binata ay kumikinang na parang liwanag ng mga bituin, isang bagay na bihirang makita sa isang tao. Pero kasabay ng paghanga, may malaking tanong sa isip niya. Paano nagawang masilip ng isang tao ang mundong hindi para sa kanya? Tahimik si Vlad sa sandaling iyon. Ramdam niyang hindi siya dapat magsinungaling, na para bang may kakaibang puwersang nagtutulak sa kanya na sabihin ang totoo. Kaya kahit nag-alinlangan, nagsimula siyang magpaliwanag. Pero para sa elder hindi na ito mahalaga pa. Dito na ibinunyag ng elder ang isang mahalagang lihim. Sinabi niyang ang puno ng maple na nakaukit sa loob ng amber ay nasa kanluran. Sa isang lugar na dating may pinakamalago at pinakaberdeng kagubatan sa buong kontinente. Labis itong ikinagulat ni Vlad dahil sa pagkakaalam niya, ang kanluran ay isa ng patay at wasak na lupain. Isang lugar na puro kaparangan at halos wala ng buhay, kaya hindi siya makapaniwala na minsan palang may ganoong kagandang gubat doon. At doon ibinagsak ng elder ang pinakamabigat na revelasyon. Ang kagubatang iyon ay tinawag na Elvenheim, ang dating tahanan at sagradong gubat ng mga elf, isang napakagandang lugar na puno ng buhay, liwanag at mahiwagang enerhiya. Sa gitna nito ay ang napakalaking maple tree, ang mismong tanawing nakatago sa amber na hawak ni Vlad. Ngunit ang magandang alaala na iyon ay may madilim na katapusan. Isang nakakatakot na alaala ng isang makapangyarihang dragon na nilamon ng apoy ang buong kagubatan. Sa isang iglap ang dating luntiang Elvenheim ay naging dagat ng apoy at abo. Pagkatapos marinig ang nakatakot na katotohanan tungkol sa pagkawasak ng Elvenheim, lumipat ang eksena sa isang napakagandang lugar na tila nakatago sa kailaliman ng sinaong kagubatan. Pero sa kabila ng ganda ng paligid, mabigat ang iniisip ng binata. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ng bintana habang iniisip ang clue na ibinigay sa kanya. Para sa kanya, paano niya hahanapin ang isang bagay na wala na? Ito ang malaking problema niya ngayon. Ang kagubatang sinasabi ng elder ay matagal nang nasunog at naging wasteland. Kaya para kay Vlad, halos imposibleng sundan ang bakas ng isang lugar na tila binura na ng kasaysayan. Sa puntong ito, pumasok ang matandang kasama niya. Napagdesisyunan niyang siyasatin ang mga dahon ng tuzon, umaasang may makukuha siyang bagong pahiwatig tungkol sa dating anyo ng Elvenheim o sa lokasyon ng Maple Tree. Agad na pinaalalahanan ng binata na pinagbilinan silang manatili lang sa kwarto dahil sa tensyon sa paligid, lalo na sa banta ng dragon. Pero hindi nagpapigil ang matandang kasama nito. Sinabi niyang sabihin na lang sa mga bantay na nandito siya. Sa halip na dumaan sa normal na daan, ay sa bintana ito dumaan para hindi mapansin. Kumpiyansa niyang sinabi na dati na niya ito ginawa ng maraming beses kaya siguradong hindi sila mahuhuli. Pero bago siya umalis, ibinagsak niya ang isang nanamang mabigat na impormasyon. Bigla niyang binanggit ang tungkol sa master ni Vlad. Ayon sa kanya, may kutob siyang ang master nito ay may koneksyon sa Imperial Family. Napatigil si Vlad sa narinig. Sa tingin mo ba talaga? Tanong nito. Lalong tumindi ang usapan ng buong kumpiyansang sinabi ng matanda na sigurado siya. At dito na niya ibinunyag ang mas malalim na dahilan. Ayon sa kanya, ang tinutukoy niyang koneksyon ay umaabot mismo kay Frausen, ang founding king, ang maalamat na unang hari ng minsang bumaba mula sa trono ng emperador at piniling maging the lowest one.
Isang alamat na daan-daang taon nang ipinapasa sa imperyo. Pero ayon sa matanda, mas mahalaga ang isang bagay, na kahit ang wakas ni Frausen ay nanatiling isang misteryo. Walang nakakaalam kung paano talaga natapos ang kanyang kuwento. At doon niya tinitigan si Vlad at sinabing, "Sa tingin ko ikaw ang konektado sa hindi kilalang katapusan ni Frausen." Sa sandaling iyon halatang natigilan si Vlad. Para bang piraso ng puzzle sa loob ng isip niya na biglang gumalaw. Pero sa halip na mataranta, malamig lang siyang tumingin at sinabi, "So ano ngayon? Dito na nagtatapos ang trail." Pero ngumiti ang matanda at agad siyang kinontra. "Nagtatapos? Para sa akin ito pa lang ang simula," sagot nito. Mula sa simpleng hinala, naging malinaw na may mas malaking direksyon na silang susundan. Ipinaliwanag ng matanda na kung ang master nito ay tunay na nagmana ng kalooban ni Frausen, hindi nila kailangang hanapin si Frausen mismo. Ang kailangan nilang gawin ay sundan ang mga bakas na iniwan ng master niya. Napaisip si Vlad. Dahan-dahan niyang inalala ang sinabi ng matanda, sabay tanong. "Sinabi mo, walang nakakaalam sa huling araw ni Frausen, di ba?" Pagkatapos ay sumagot ng mahina ang matanda na ang mga tao ay hindi pero ang mga elf posibleng alam nila. Makikita sa mukha ni Vlad na hindi na ito simpleng usapan. May bagong direksyon, may bagong target, pero bago pa siya makapagtanong, boom! Sa isang iglap na wala ang matanda, walang warning, walang bakas, isang malakas na tunog lang at biglang wala na siya. Lumabas ang matanda sa bintana, bumagsak mula sa mataas na gusali at parang hangin na naglaho sa kagubatan sa ibaba. Ganun kabilis, ganun kadelikado. Napatingin si Vlad sa labas, halatang nagulat kahit kaunti, at nasabi na lang niya na naglaho sa isang iglap. Sabay buntong hininga, dagdag pa niya na kung pusa ba iyon o ano, pero sa kabila ng ito alam niyang hindi ordinaryo ang matandang iyon. At doon na nagsimulang mag-connect ang lahat sa isip niya, kung walang tao ang nakakaalam pero ang mga elf posibleng alam nila. Unti-unting lumalim ang tingin ni Vlad. At doon niya naalala ang eksenang nakita niya sa loob ng Amber. Nakilala niya pa nga ang lugar sa loob ng Amber. Ibig sabihin hindi iyon basta alaala, hindi iyon basta ilusyon, totoong lugar iyon, at may koneksyon ang mga elf doon. Biglang nanlaki ang mata ni Vlad, parang may isang posibilidad na hindi niya gustong isipin pero hindi niya maiwasan. Napatigil si Vlad sa sarili niyang teorya. Unti-unti niyang tinitigan ang Amber. Paano kung hindi rin direktang nakita ng boses ang lugar na yon? Mas lalong gumulo ang isip niya. Kasi kung ganon, ibig sabihin pareho lang sila ng paraan ng pagtingin. Hindi aktwal na nakita, kundi alaala ang ipinakita ng Amber. At doon biglang nag-click ang isa pang posibilidad. What if memory din ang nakita niya sa pamamagitan ng Amber? Gaya ng nakita niya, tahimik. Pero sa katahimikang iyon, mas lalong tumitindi ang hinala niya. Nakaupo si Vlad, nakakunot no, paulit-ulit iniisip ang puzzle. Lahat ng clues pinagdudugtong niya. Ang Amber, ang elves, ang matandang sobrang bilis, at ang nalalaman nila tungkol kay Frausen. Pero kahit anong ikot ng isip niya ay wala pa ring kumpletong sagot. Napailing na lang siya. Sabay na pabuntong hininga. Napatanong kung anong klaseng tao ka ba talaga. Halatang ang tinutukoy niya ay yung misteryosong matanda. Mas marami pa itong iniwang tanong kaysa sagot. At habang tahimik siyang nag-isip sa tabi ng bintana, may kumatok sa pinto. Hindi siya agad gumalaw, pero kalmado niyang sinabi na pumasok. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At doon isang elf woman ang sumilip. Mahabang puting buhok, matalim ang gintong mata, at yung mahahabang tenga na agad nagpabalik sa isip ni Vlad sa theory niya. Napalingon siya, medyo nagulat. Pagkatapos, nagsalita ang elf sa mahinang boss. "May sandali ka ba?" Sa ilang sandali, tahimik na sumunod si Vlad sa dalagang elf. Sa bawat hakbang nila sa masikip na lagusan ng mga ugat at sanga, lalo siyang napaisip. Sa loob niya, sana pala hindi ko na lang siya pinansin at nanatili ako sa silid. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng katahimikan. Hindi lamang silang dalawa ang naroon. May dalawang bantay na elf ring na kasunod. Parehong walang imik at seryoso ang mukha. Lalong naging alanganin ang pakiramdam niya. Napakailap at napakailang ng sitwasyon iyon ayon pa sa kanya. Habang papasok sila ng mas malalim sa loob ng dambuhalang punong liwanag, hindi na napigilan ni Vlad na magtanong kung saan ba talaga sila pupunta. Ngunit bago pa man siya makadagdag, bigla tumigil ang dalawang bantay sa likuran niya. Sabay silang tumitig ng malamig. Napangiwi si Vlad at pilit nang umiti. Halatang hindi niya gusto ang biglang bigat ng eksena.
Huminto ang dalagang elf sa tapat ng isang gintong kislap na tila pusod ng punong iyon. Hindi siya agad lumingon. Sa halip ay marahan nitong sinabi na may nais siyang ipakita ito. Napakunot noo si Vlad at nagtanong kung ano. Dahan-dahang itinaas ng dalaga ang kamay at itinuro ang kumikislap na gintong dagta. Sabay sabi, ang amber na iyon. Lalong nagtaka si Vlad. Ang tono ng dalaga ay tila may halong pananabik at lungkot. Pagkatapos ay halos pabulong na nagsabi, gusto ko talaga itong maipakita. Napatingin si Vlad sa kanya ng may pagtataka. Sa isip niya, ano ito? Saan ito nanggagaling? At kanino niya ba talaga gustong ipakita ito? Pakiramdam niya ay may mas malalim pang kahulugan ang lahat. Hindi ito basta simpleng pag-anyaya lamang. Pagkatapos ay lumutang ng bahagya ang dalagang elf sa ibabaw ng mababaw na tubig, nakaharap sa pusod ng dambuhalang puno. Sa mahinahon ngunit mabigat na tinig, sinabi niya, nais ng punong mundo na makita ang kanyang ina kahit minsan lamang. Hindi niya pa siya nakita kahit isang beses mula nang siya'y isinilang. Napatitig si Vlad sa kumikislap na amber. Ina? Unti-unti niyang pinagdugtong ang lahat ng piraso ng hiwaga sa isip niya. Ang punong maple na nasa loob ng amber, iyon pala ang ina ng punong mundo. Kaya pala ganoon na lamang ang pananabik nito. Kaya pala tila may malalim na pagnanais itong makita ang alaala sa loob. Mahinang nagsalita ang dalagang elf habang nakatanaw sa ginintuang liwanag. Saad niya na mamumulaklak ang punong mundo pagdating ng tagsibol. At iyon ang magiging una nitong pamumulaklak. Nagpatuloy ang dalaga. Matagal na itong sabik at balisa. At saka ka nagkataong dumating dito. Doon tumama sa isip ni Vlad ang katotohanan. Dala-dala niya ang amber. At sa loob nito ay naroon ang mga alaala ng ina ng punong mundo. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng espada sa bewang niya habang tumitindi ang kabog ng dibdib. Dagdag pa nito na dala niya ang mga alaala ng ina nito. Humakbang ang dalagang elf papalapit sa pinakaloob ng dambuhalang puno. Huminto siya sa harap ng isang lihim na silid na nababalot ng mga ugat at gintong liwanaga. Sa kanya sinabi, ang kaibuturan ng punong mundo ay isang lihim na lugar na ilan lamang sa amin ang maaaring papasukin. Kung walang paanyaya ng punong mundo, walang sunuman ang makakapasok. Sa sandaling iyon, biglang sumiklab ang liwanag, lumawak ang ugat at nagbukas ang isang pintuang yari sa gintong ningning. Napaurong si Vlad ng bahagya habang nilalamon ng liwanag ang buong paligid. Para bang nabuksan ang puso mismo ng dambuhalang puno. At sa gitna ng nakabibining sinag, tila hinihila silang pareho paloob. Napabulalas na lang si Vlad. Ito ay... Nanlaki ang mga mata niya. Hindi na ito simpleng lugar lamang. Pakiramdam niya ay papasok sila sa isang alaalang buhay, sa pinagmulan mismo ng punong mundo, sa alaala ng ina nito. Pagpasok nila sa kaibuturan ng liwanag, biglang nag-iba ang paligid. Ngumiti ng marahan ang dalang elf. Agad niyang binati si Vlad ng maligayang pagdating sa Soara. Dagdag pa nito na siya lang ang unang tao na nakarating ng ganun kalayo. Sandaling tumingin si Vlad sa paligid. Sa likuran niya, maging ang dalawang elf na bantay ay tila natigilan at napapapikit sa bigat ng presensiyang bumabalot sa lugar. Tahimik silang yumuko na parabang iginagalang ang banal na alaala sa harap nila. Ngunit si Vlad, naglakad siya pasulong. Bawat hakbang ay mas bumibigat ang dibdib niya. Hindi takot, kundi kakaibang pakiramdam ng pagiging tama ng lugar na ito para sa kanya. Parang may matagal nang naghihintay sa pagdating niya. Huminto siya sa gitna ng luntiang espasyo. Mahigpit ang kamao, mabigat ang hininga. Pakiramdam niya ay may bagay na bumubulong mula sa lupa, sa hangin, at sa liwanag. Parang kinikilala siya ng mismong punong mundo. Sa kamarahang lumingon ang diwata at ngumiti. Mas malambot, mas mainit. Saad niya, sa tingin ko masaya itong dumating ka. Napasinghap si Vlad. Nanlaki ang kanyang bughaw na mga mata habang unti-unting umaangat ang tingin niya. Sa harap niya hindi lang simpleng dambuhalang puno, hindi lang banal na alaala, kundi ang pinagmulan ng mismong mundo. Ito ay ang World Tree. Samantala sa isang masukal na kagubatan, makikita ang mga elf warriors na patay at nakabaon ang mga sibat sa kanilang katawan, senyales ng isang brutal na labanan. Sa gitna ng mga bangkay, may isang elf na duguan at tila nawalan na ng buhay, ngunit may kakaibang itim na enerhiyang bumabalot sa paligid. Mula sa dilim at hamog ng kagubatan, unti-unting lumitaw ang isang nakakatakot na nilalang na may nagliliyab na pulang mata, may sungay at matatalim na kuko. Tila isang demonyong halimaw na sumalakay sa lugar. Sino ang tunay na halimaw na sumalakay sa kagubatan?
At kaya ba itong harapin ni Vlad bago tuluyang mahawa ang World Tree? Abangan sa susunod na kabanata.